Mm. Ayan na. Nako na. Grabe talaga ang pagkabudol dito ni Bodots, no? Ni Budol-Budol man. Bungit, no? Hindi ho siguro niya ho ito akalain na darating sa punto na talagang maging sacrificial love siya, collateral damage, at maging regalo sa mga maraming Pilipino na siya ay kasuhan at makulong. Hindi ito akalain ni Bodots dahil nga, di ba, Team Alyansa po ito ng Marcos admin nakaraang midterm election. Pagkatapos po magsagawa ng rally, pre-rally, nakaraang linggo, itong may bahay ni former Senator Bong Revilla, na mabibigat nga po yung mga binibitawang salita, at ayon nga po sa kanyang may bahay, hindi umano sila magpapatinag, hindi daw sila susuko, at kahit sa kahuli-hulihang patak ng kanilang dugo at yugto ng kanilang buhay, ay lalaban po sila. O heto, mga kabitin, yung mga supporters ni Senator Bong Revilla, sumugod po sa Department of Justice. Galit na galit po at sinisigaw ang pangalan ng Bong Revilla. Meron namang buwelta at patama si Senator Bong Revilla sa mga nag-akusa sa kanya. Sigurado, sapol si bangag dito. Wala na pong iba. Kasi hindi man yan si Bodots makasuhan kung hindi dahil kay Bungit. Kaya kayong mga supporters ni Senator Bong Revilla, imulat po ninyo ang inyong mga mata at sipatin nyo pong maigi kung sino po ang utak ng lahat ng ito, kung bakit yung inyong sinusuportahan na Senator Bong Revilla ay nabilanggo na naman ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Minsan nagla-live po ako dyan. Okay. So grabe yung dagok na dumating sa buhay ng pamilyang Revilla. Hindi ho siguro nila in-expect itong katrayduran na ginawa ho sa kanilang pamilya ng gobyernong Marcos. Same rin po sa nangyayari kay Pastor Apollo Sikibuloy, na trinaydor din po si Pastor Kibuloy ng gobyernong ito. Same rin po sa nangyayari sa pamilyang Duterte, lalo na po kay former President Duterte na nandun ngayon sa dahig kinidnap ng gobyernong ito. At kay Vice President Inday Sara Duterte naman na gustong ipa-impeach ng mga nakangiwi ang panga. Na ngayon, si Bong Revilla ang pinakalitest na biktima ng mga traidor, ng mga walang utang na loob na pamilyang Marcos. Tatak kawata na nga, tatak traidor pa. Sumugod po ngayon ang mga supporters ni Senator Bong Revilla dyan sa Department of Justice. Dahil nga po, mayroong hearing po ngayon. Ewan ko kung may mangyayari po ba sa kanilang ipinaglalaban. Hustisya? Mukhang malabo po under Marcos admin. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po mga kabisdak. Humarap si dating Senador Bong Revilla sa preliminary investigation ng Department of Justice para sa mga reklamo kaugnay sa flood control scandal. Mula sa DOJ, may express report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang nangyari sa pagharap ni Revilla? Yan na. Ruth, dumating nga rito sa Department of Justice si dating Senador Bong Revilla para nga magsumite ng kanyang counter affidavit para sa reklamo kinaharap niya kaugnay ng flood control scandal. Bantay sarado si Revilla ng BJMP Police nang dumating siya pasado alas 12 ng tanghali. Sinubukan ng media na higan siya ng pahayag pero hindi siya nagsalita. At ipinakita lang ang nakaposes niyang kamay. Napansin din namin na medyo nabugto ang kanyang mga mata nang bumabasa sa bus ng BJMP. Nahaharap si Revilla sa reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, direct bribery at corruption. Kapwa akusado ni Revilla sa reklamo ang mga dating DPWH officials na si Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Bago dumating si Revilla sa DOJ, nagtipon-tipon ang kanyang mga taga-suporta sa labas. Panawagan nila tanggalin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineer Henry Alcantara sa Witness Protection Program bilang mga state witness. Giit nila,
si Bernardo ang tunay na mastermind umano sa flood control scam at hindi si Revilla. Matatanda ang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa kickback scheme ng mga mambabatas sa mga flood control project. Isiniwalat ako ni Bernardo sa Senate ribbon hearing nitong nakaraang taon. Ruth, kakaalis lamang ni dating Senator Bong Revilla dito sa Department of Justice at nakapanayam natin yung kanyang abogado na nagugulat daw dahil nga na pag-alaman nila ng pagsumitin nila ng counter affidavit ay na-discharge yung tatlo niyang kapwa-akusado na sina Opolensya, Bernardo at Alcantara. Kasi Ruth, kung matatandaan, yung tatlo na yan ay kasama na nga sa Witness Protection Program bilang state witness. So ngayon, kine-question ng kampo ni Revilla kung paano nangyari ito na yung reklamong plunder ay ang respondent ay magiging isa na lang. Dahil nga nag-manifest daw itong... Si ano na lang, si Senator, si Bong Revilla na lang sa kasong plunder, anak ng kagwang talaga, no? Wala, Senator Bong Revilla, ikaw talaga yung ipapakulong ng Marcos admin. Kawawa ka talaga naman, no? Ayan na, yan sinasabi ko, wag po kayong sumama, mantakin mo sila Alcantara. Bernardo, wala na dyan sa kasong plunder. So sino po ngayon ang harap sa kasong plunder? Sulo na lang. Nakakaharapin ni Budots, anak ng kagwang kamalasan nito. Oh. Tatlo sina Bernardo na hindi na nga raw sila sasagot sa reklamo dahil sila ay nasa WPP na. Pero yung kampo ni Revilla ay pag-aatalan daw kung ano yung mga susunod nilang hakbang, pero naniniwala sila na mahihirapan daw na ma-establish yung plunder kasi paano daw mangyayari yung conspiracy kung mag-isa na lamang respondent dito si Revilla. So hinihintay pa natin, Ruth, ang tubo ng Department of Justice tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik Anak sa'yo. ng kamote, no? Grabing kamalasan naman dyan, Budots King. Oh, sipin mo yan, no? Yung kasong plunder ngayon ay ang haharap na lamang yan ay si Senator Bong Revilla. So si Alcantara, si Bernardo, puta, ligtas ang mga animal. Grabe, planado po ito, no? Matindi po yung script na ginawa ho dito niyang Marcos admin at nakikita natin yung architect nito ay si Boying, Remulla Brothers po. So, magtuturo na lahat. Ito ay si Senator Bong Revilla. Anak ng kagwang naman, no? Tandaan po natin na hindi lang po sa Bulacan ang flood control. Baka sabihin po ninyo, ang mastermind na talaga ay Senator Bong Revilla, Bulacan yung pinag-uusapan lang. Merong Ilocos Norte, may Mindoro, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan may kalyado si bangag na mga kongresista ay merong flood control anomaly. O tragis, no? Si Bong Revilla hindi na pag-usapan sa mga Senate Blue Ribbon Committee. Ano bang klaseng investigasyon? Si Tambaloslos, una pa lang pagputok sa Senate Blue Ribbon Committee ay yung pangalan niya. Tayo naririnig na agad natin kay Diskaya, pero ang nakapihit ngayon ay si Bong Revilla na para bang gusto po nilang ipalabas na ang mukha ng korupsyon sa flood control ay si Senator Bong Revilla. Ayaw po natin ng bong, isang bong, gusto natin bong, anak ng kamote. Narito naman po yung mga hinanaing at galit po ng mga supporters ni Senator Bong Revilla bago po yung kanyang statement. May statement po News 5. May patama po dito si Senator Bong Revilla sa mga nag-akusa sa kanya. Wala na pong iba. Kagagawan ito ng gobyernong Marcos, siyempre sino pa ba ang sapol sa patama niya? Isang bong din, bong. Bong bangag, dugtungan mo. Ito, nanggagalaiti na po ang mga supporters ni Senator Bong Revilla. Sumugod po sa Department of Justice upang magpakita ng pagkadismaya at galit po sa nangyayari po sa kanilang sinusuportahang. Matapang din nakabitin nyo na si Budots. Ito, panoorin natin ito. Ayan na. Nako na. Galit na, galit na. Nako. Wala, grabe na yan, Grabe, sigawan na.
Grabe yung supporters. Oh. Oh. Intindi. Kaya grabe, no? Kung kaya former President Duterte, kay Inday Sara, sigaw natin, Duterte! Duterte! Pag sumigaw tayo dyan, galit na galit tayo niyan, di ba? Ito iba, Bong Revilla. Bong Revilla. Maraming supporters si Senator Bong Revilla. Hindi ka naman makalikom ng ganyan kung wala kang mga supporters, no? Ito ay mga Kabitinyo. Galing pa po ito ng Cavite. Lumuwas papuntang Maynila para sumigaw ng Bong Revilla. Kaso nga lang, medyo meron hindi ako nagustuhan ng kanilang ng kanilang mga banat eh. Dapat tumbukin nyo na yung utak at pinuno, no, na kung bakit na nagkaganito si Senator Bong Revilla. Narito po, may statement po sila. Mga supporter si Bong Revilla. Ayan na. Ngayong araw po ay nagtungo kami dito sa DOJ upang samahan si Senator Bong Revilla mulat sa pool nang isinuko ni Senator Bong Revilla yun pong kanyang sarili nasama na kami no bilang pagpapakita ng kanyang suporta. Mulat sa pool po, hindi naniniwala ang mamamayang Kabitenyo na dapat makulong ang isang Senator Bong Revilla. Naniniwala po kami na hindi siya kabahagi ng lahat ng mga pagnanakaw at kung paano iniimplementa yung mga flood control project dito po sa ating bansa. Tanging si Yusek Bernardo ang siyang promotor, mastermind at arkitekto nito. Nananawagan kami sa DO. Mukhang may mali ka dyan, sir, eh. No? Hindi ako, sang-ayon sa sinasabi niya na ang tanging may arkitekto ng pagnanakaw, ng korupsyon sa flood control ay si Bernardo. Hindi ho, sir. Para malaman mo, sir, tumbukin mo si Bangag at si Martin Romualdez. Sinabi na po yan ni Saldico. Nasa Cabral Files ang mga yan. Meron po silang BBM, Business Balance Management, na ang tanging may alam yan ay si Cabral. Kaya nga si Cabral, iwan ko, nasa na ba? Nagurgur na ba talaga yon? Wala kasing lamay, anak ng kagwang. Ang arkitekto po talaga ng ng korupsyon na ito, si Bungit, pati yan si Tambaluslos, si Saldico yan, sila may alam sila. Ngayon ang nagdi-distribute ng allocables ay si Cabral. Itong sila Bernardo, ito yung tinatawag na mga accessories of the crime. Sila yung nasa field. Pero utos yan na sa taas. Kasi sindikato pinag-uusapan natin dito eh. Na talagang ang sindikato, mafia, merong pinuno. Ang pinuno yan ang nakaalam. Itong mga to, sa mga accessories of the crime. Kamalas-malas nga lang, sir, kasi ang tinamaan po ngayon ng kanilang script ay si Senator Bong Revilla. Yan ang masakit dyan. Kaya nga sila, galit na galit ngayon. Pero ang point ko dito, tumbukin nyo na lang yung ulo. Sino ba may ulo? Si Bungit, anak ng kagwang Tambaluslos. DOJ natanggalin sa Witness Protection Program si Yusek Bernardo at si Henry Alcantara dahil sila po, yung pangunahing dapat ikulong, litisin at papanagutin. Dahil sa lahat ng nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa, naniniwala ang mamamayang Kabitenyo na sila ang promotor nito. Kaya naman, ang panawagan ng mamamayang Kabitenyo, Yusek Bernardo, panagutin. Hindi si Bong Revilla, Yusek Bernardo, litisin. Anak ng kagwang, si Bernardo ang pinag-initan nila. Dapat ang tumbukin ninyo, si Bangag, ikulong. Si Tambaluslos, ikulong. Yusek Bernardo, isama sa kulungan. Lahat kayo. Kasi mahirap yung sinabi mo, sir, na ang utak talaga ay si Bernardo sa korupsyon sa ating bansa. Siguro dyan sa Bulacan. Pero sa bansa po to, hindi kaya yan ni Bernardo. No, lahat yan. Mayroong kanya-kanyang gusto kumupit lahat eh. Kasama lang, no? Accessories of the crime. Kumbaga, alam nila yung lahat ng script. Ito kasi sa Bulacan lang pinag-uusapan eh. Nadali yung pangalan ni Bong Revilla dito. Kaya binaon ng isang Bong naman. Hindi si Bong Revilla, Yusek Bernardo ang dapat ikulong
at hindi si Bong Revilla. Malinis ang konsensya ni Senator Bong Revilla sa lahat ng mga binibintang sa kanya. Kung babalikan nga po natin, isinuko niya noong Enero yung kanyang sarili, hindi pa man na ipepresenta sa kanya at nababalita pa lamang sa media, no, na meron siyang warrant of arrest. Bilang pagpapakita na malinis ang kanyang konsensya, isinuko niya ng kusa yung kanyang sarili sa NBI para hayaan na natin na yung batas, no, yung umusik. Ganon din, nananawagan kami ng patas na hustisya, patas na paglilitis at magkaroon ng patas na due process para kay Senator Bong Revilla. Dito nagkamali si Senator Bong Revilla para sa akin. Nagkamali talaga dito si Bong Revilla. Kasi yung ikwininto po ng kanyang may bahay na si Lani Mercado, ang sabi, may mga nag-advise daw sa kanya kay Senator Bong Revilla, mga kaibigan, mga abogado, or sino pa man, na mas maigi, huwag kang sumuko. Magtago ka po, Senator Bong Revilla. Kaso nga lang, si Bong Revilla, inisip niya na merong due process, no? Bibigyan siya ng tamang proseso at patas na paglilitis. Yun yung sa tingin niya. Pero, na-overlook niya na itong si Bangag, hindi po talaga niya bibigyan ng tamang proseso ang kanyang mga kalaban, lalo na kapag yung pangalan mo ay nakadikit sa mga Duterte. Sinasabi, si Bong Revilla ay Duterte supporters. Inday Sara supporters. Kaya hindi pumirma ang kanyang mga anak, pati kanyang may bahay na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Gigipitin ka talaga. Yun ang nakikita ko dito. Kaya yung sinasabi mong due process, wala kang makakamit yan. Diyan kayo nagkakamali. Experience na namin yan. Tingnan mo si General Bantag. Alam ni General Bantag na hindi siya bibigyan ng tamang proseso at tamang paglilitis, patas na paglilitis under Bangag admin. Kaya anong nangyayari ngayon kay General Bantag, di ba? Nagtatago si General Bantag hanggang ngayon, hindi pa mahagi-hagilap. Kasi naramdaman ng tao na kapag siya ay lumabas at sumuko, panigurado, walang patas na paglilitis. Ano ang nakikita natin? Si Pastor Apollo si Kibuloy, di ba yung una, hindi nagtatago muna si Pastor Kibuloy kasi alam ni Pastor Kibuloy na walang patas na paglilitis na maranasan niya. Tingnan mo, sumuko lang si Pastor. Bakit? Kasi nga, iniipit ni Bangag ang kanyang kongregasyon, ang QGC, ang relihiyon. Isipin mo, ginawang hostage ni Bangag ang lahat ng miyembro ng QGC, yan ay religious sector yan na wala namang kinalaman sa kanilang mga inaakusa kay Pastor Kibuloy, mantakin mo, pinadalhan ng napakaraming sap. Kaya sumuko lang si Pastor Kibuloy. Dahil nga, naiipit na maraming mamamatay. Kasi nga, desidido na ratratin na ng mga sap yung mga miyembro ng KOJC. Magiging masaker ang datingan. Kaya, kusang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon nga nakaranas talaga ng hindi magandang treatment at hindi patas na paglilitis. Mantakin mo, naalala natin, gusto magpiansa si Pastor Kibuloy kasi walang mga ebidensya. Napagbigyan ba na magpiansa? Hindi pinagbigyan. Yan ang isa sa mga halimbawa. Tingnan mo, si Senator Bato, ito yung pinakabago. Si Senator Bato, talagang hanggang ngayon hindi nagpapakita. Dahil alam ni Senator Bato ang plano ng gobyernong Marcos sa kanya. Anong ginawa niya? Hanggang ngayon nagtatago. Kahit wala pong warrant of arrest si Pastor Kibuloy galing sa ICC, si Pastor Kibuloy, si Senator Bato galing sa ICC, alam na ni Bato nang ginawa kay former President Duterte na hindi rin binigyan ng patas na pagtingin, patas na paglilitis, pinakidnap sa ICC, hindi nga nakatikim si Tatay Digong ng Regional Trial Court, RTC, anak ng kagwang. Diniretso kinidnap ni Bangag. Yun ang naisip niya, ni Senator Bato. Wag na lang ako po sumuko. Wag na lang pa ako lumabas.
Kasi pag lumabas ako, panigurado, hindi rin po ako bibigyan ng patas na paglilitis. Tamang due process. Dahil ang gusto lang nila ay makulong ako. Yan lang. O tingnan mo, nasan si Bato nga, nagtatago. Ginawa rin po yan ni Lacson. Ginawa rin po ni Honasan. Ngayon, iba. Itong si Senator Bong Revilla, kasi sabi niya, kumpiyansa siya, wala siyang kasalanan dito. Wala siyang kinurakot dito. At malinis ang kanyang budi at lalabas ang katotohanan. Kaso nga lang, hindi po kayo bibigyan ng tamang proseso, Senator Bong Revilla. Tinatraidor ka po ngayon ni Bongbong, nakapangalan mo, isa nga lang yung bong mo. Kaya, ito na yung napala. Pero ito po, meron pong may patama po si Senator Bong Revilla sa mga nag-akusa sa kanya. Alam ko, isa sa tinamaan dito ay walang iba, si Bungit. Pakinggan po natin ang patama ni Senator Bong Revilla. Narito. Sir, kamusta? Mensahe, sir. Sir, mensahe, sir. Mensahe niyo, sir. Mensahe, sir. May mensahe po kayo sa publiko, sa mga supporters niyo, sir. Paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin? Narinig nyo? Simpleng mensahe yon pero tagos. Hindi ko alam kung paano nakakatulog ang mga nag-akusa sa akin. Hindi po talaga nakakatulog dyan si Bongit, sir. Wala siyempre ang ang nag-akusa kanya, sila ni Alcantara, 'di ba? Sila ni Bernardo, Bras Hernandez. Siyempre ang utak yan, mga Remulla brothers, kasama si Bangag dyan. Marcos admin. Huwag na natin ilayo. Huwag na tayong magpalugoy-ligoy pa kung sino yung utak ng nangyayari ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya kayong mga supporter si Bong Revilla, tumbukin nyo yung ulo. Nangiwi na nga ho yan eh. Hindi na nga ho yan makatai. Panay dutay itong mga animal na mga supporters ni Bangago. Ayan, amo nyo, di na makatai. Ito. Hindi niya alam kung paano nakakatulog itong mga nag-akusa sa kanya. Planado na kasi yan, sir. Script na kasi yan, sir. Plano mo kasi, sir, tumakbo kang gobernador, kaya inunahan ka na ng mga Remulla. At saka walang mga konsensya yan. Alam mo, sa mga larangan ng sindikato, mafia, mga ganitong ginagawa, sindikato, paglilima sa kaban ng bayan, grupo, wala nang mga konsensya ang mga yan. As in, ang sabi ni Senator, parang pakonsensya, wala yan. Lumabang ka, Senator Bong Revilla. Kung may nalalaman ka patungkol sa flood control, umpisahan mo ng kumanta. Pagtagpi-tagpiin na natin. Yung recently, kaganina, kinontent natin, o itong si Adrian Bersamin, gumawa ng affidavit at ay binigay kay Leandro Leviste na sinasabi niya, kausap ko si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-text kami. Kailangan daw yung 8 billion pesos. May deliver. Ito yung mga insertion. Kaya ako sa kanila, itong pamilyang Revilla, kung meron kayong pinanghawakan na mas mabigat, may ebidensya patungkol po dito sa flood control issue, isiwalat yun. Kasi unfair po sa inyo para sa akin. Hindi po patas itong treatment na nangyayari ngayon na para bang pag sinabi mong flood control ay si Bong Revilla. Hindi po eh. Pag sinabi mong flood control, si Martin Romualdez, Sandro Marcos at Bongbong Marcos yan. Sila ang naglilimas sa kaban ng bayan. Di ba po, nandyan sa Cabral Files. Sino yung pinakamalaking alokables? Si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Kaya hindi ako naniniwala, kaya yan ni Bong Revilla. Kung may kasalanan man si Bong Revilla, mas malala itong mga Marcosis at kasama po itong anak ng kagwang Martin Romualdez. O tingnan mo, ano po ang nangyayari ngayon diyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi man makasukasuhan itong si Martin Romualdez. Hindi ba rekomendang imbestigahan?
takot na takot dito itong si Panfilo Lacson. Pakinggan natin ho ito. Itong balitang ito, follow-up report na lamang po ito mga kabisda ko. Case build-up para kay dating House Speaker Martin Romualdez ang irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa questionable flood control project. Sabi ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, ang rekomendasyon ay batay sa pahayag ni Orly Guteza na naghatid siya ng pera sa bahay ni Romualdez at ni dating Congressman Zaldico. Dati nang itinanggi ni na Romualdez at Co na nakakuha sila ng kickback sa flood control projects. Paliwanag ni Lacson, walang corroboration o validation sa mga pahayag ni Gutesa, kaya case build-up ang rekomendasyon kay Romualdez. Sa halip na preliminary investigation agad tulad sa isang reklamo o kaso. Dagdag ni Lacson, hindi pa final ang Blue Ribbon Committee report dahil may mga susunod pang pagdinig. Sakali raw may mag-validate sa mga pahayag ni Gutesa tungkol kay Romualdez, pwede rin magbago ang rekomendasyon ng komite sa dating House Speaker. Anak ng kagwang, di ba? Kiss build up, ano yun? Ito na yung estilo ng mga sindikato eh. Gamit na gamit si Panfilo Lacson dito. Case build up. Walang koraborasyon. Nag-corroborate na nga ho eh. Diskaya. Alcantara, Bernardo, Orly Gutesa, lahat ang tinoro sino? Saldico, lahat ang tinoro sino? Martin Romualdez. Kaya kayong mga supporter ni Senator Bong Revilla, huwag kayong pumayag na si Bong Revilla lang ang makulong. Huwag kayong pumayag na hindi makulong si Martin Romualdez. Kung naniniwala po kayo na walang kasalanan si Senator Bong Revilla, aba, idiin nyo po, ituro nyo kung sino ang may kasalanan. Ito yung pinakamagandang tanong natin sa kanila. Kung naniniwala kayo, walang kasalanan si Senator Bong Revilla, pwede bang ituro po ninyo kung sino yung totoong mastermind? Para maniwala ang taong bayan sa galit ho ninyo. Kasi hindi ho po pwede na hindi nyo ituro si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Dahil sila ang may utak ng lahat nang nangyayari sa korupsyon na ito sa flood control. Wala na pong iba. May mga responsibilidad ang mga ito. Nandun po mismo sa Cabral Files. Ang problema nga ho ngayon, tingnan mo ha, yung Cabral Files, yung computer ni Cabral, na hawak na ngayon ng ombudsman, hawak ni Boyeng Remulla. Alam niyo po ba kung ano nangyari dun? Anak ng kagwang, magagalit ka eh. Manggagalaiti ka. Dahil yun na dapat, yun ang magtuturo kung sino talaga ang lahat ng mga kasabwat sa paglilima sa kaban ng bayan. Kasi hindi ako naniniwala na si Bong Revilla, anak ng kagwang. Ang inadlayo naman. Martin Romualdez pinag-uusapan. Tingnan mo, tanong natin kay Boyeng, nasa na ba ang Cabral Files, Yeng? Anak ng kamote, oh. O, ito. Cabral Files, alam mo, it's in a computer owned by the government. May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Check yung cloud kasi ang subscriber dyan, government pa rin. So, kinuha namin ang record sa cloud. That's all I can say about it. Putang ina, nawala na daw yung mga files. Yeng, isang bulati ka na lang sana, nabuhay ka pa, Yeng. Anak ng kamote naman, oh. Oh, ito na. So, paano yun? Meron daw nawala sa Cabral Files. Sino yung nawala? Alin yung nawalang ebidensya? Ebidensya ba na tinuturo si Bongbong Marcos? Ebidensya ba na tinuturo si Martin Romualdez? Ebidensya ba na tinuturo si Sandro Marcos? Hindi po pwede yan. Alam ko naman na kahit mawala yung Cabral Files, meron din si Leandro Leviste na pinanghahawakan. Na ngayon nga may hawak siya na pinakamagandang ebidensya na magpabagsak kay sino to? Yung Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Hindi ko na nakilala si Bungit. Yan ang isa sa mga kinakatakutan ninyo. Kaya
Winalaan ninyo. Yung Cabral Files, pasabi-sabi daw, wala daw. Sinunog nyo na eh. Kasi nandun yung pangalan ni Martin Romualdez, Tambalos, Sandro Marcos, Kings of Pork Barrel, di ba ho? Kaya kayong mga kabitin nyo, ituloy-tuloy nyo yung galit ninyo. Kailangan may direksyon kayo. Sugo din kayo sa Palacio de Polvoron. Kasi ang arkitekto ng panggigipit sa amo nyo, wala na pong iba. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Ewan ko kung nakakatulog pa yan. Hindi naman nakatulog yan. Panay Polvoron yan, di ba? Diba sabi nga ni Chucky Clea, hindi na natutulog ang Pangulo sa Polvoron. Eh, dapat na ma-impeach. Kaso nga lang, wala. Hindi ho natuluyan anak ng kagwang. Yung impeachment na yan. Mikos-mikos din ang mga kaliwang grupo, mga hinayupak. Walang kwenta. Pero may pumalag dyan no? Yung desisyon ng majority ng mga buhaya dyan sa Kongreso, 280 ba sila? 282. Bumoto na hindi impeach si Bungit. Pero merong isa na pumalag, Marcolita. Sigwi muna tayo ng konti patungkol sa impeachment. Pakinggan po natin itong talumpati po ni Kong Paulo Marcolita tungkol po sa pagka-dismiss ng impeachment labang kay Bangag na dapat yung ma-impeach na talaga yan. Ito, pakinggan natin. The Honorable Marcoleta has 2 minutes. Please proceed. Madam Speaker, I timed the explanation of both of the Honorable De Lima, and it took her 4 minutes and 2 seconds without interruption. May I be accorded the same privilege, Madam Speaker? The gentleman has 2 minutes, and if you need more time, we will cross the bridge Request for when it extension. comes. Thank you. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutrality, kung hindi ito ay ang pagpanig sa hustisya mismo. At ang sawari ko'y tila paimbabaw na hustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilan tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues,
Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold, and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Kaya ang resulta, nabasura pa rin. Alam niyo po bakit ko piniplian yung talumpati ni Kong Marcolita? Kasi nga, ang tiningnan natin, gusto niyang ma-impeach talaga si Bangag. Yan ang perception ko Yun ang nakikita ko, yun ang understanding ko. Kasi gusto niyang ma-impeach diyan sa Kongreso at iakyat sa impeachment court. At bahala yung mga senador husgahan itong si Bangag. Ngayon po, kung ano yung trato ho ng mga mambabatas sa impeachment labang kay Bangag, may president na tayo. So panigurado ho, ganun din dapat yung trato ninyo sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan nga ho lang natin ng konting interview ng magiging senator to si Guanzon. Attorney Guanzon at si Paulo Marcolita. Ito magandang Hindi sagutan. lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat. Kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party, gano'n. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros Bayan Party. So, do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi posisyon magnanakaw itong tao na to, correct. Ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati never again. Oh, dati never again. Ngayon together again. Together again. Anak ng kamote. Alam mo talaga itong Marcolita, anti-Marcos talaga sila. Sa akin lang nakikita, anti-Marcos talaga ho sila. Kasi magnanakaw po ang mga Marcos talaga Ayaw naman nila magnanakaw. Naku, delikado. Gigipitin itong mga Marcolita. Sa bagay, si Senador Marcolita, tinitira na nga sa social media. Never again. Sana po mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Exactly. Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway. Para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Napansin ko, Kabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Which is an indication for me na meron na nga sila
Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa, tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang Personal desire for interest. power, na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate, itong si Senator Ontiveros. Risa Ontiveros. Di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Anti-Marcos Kayo, talaga. Stalwart ng Liberal Party, pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko. Martial law. Yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, Kaya tama po yung sinasabi ni Kong Marcolita. Walang mga kredibilidad po itong akbayan, Risa Ontiveros, mga dilawan. Kasi nga, sigaw ninyo noon, di ba? Never again to martial law. Mga kaliwang grupo, never again to martial law. Marcos magnanakaw. Di ba? May kanta pa nga kayo, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Pero ano nangyayari? Yung never again, nagiging together again. Kaya kredibilidad ang pag-uusapan, lalo na tong si Ontiveros, na gumagamit ng mga witness, bayarang mga witness para sa kanilang pansariling interes. Puta, bagsak po sila. Dapat po ito, hindi po ito paniwalaan at huwag suportahan. Dahil pag sinuportahan po natin, kawawa po ang ating bayan. Kaya maraming salamat po, Magamang Marcolita. Consistent po ang inyong ipinaglalaban para sa bayan. Mabuhay po kayo. At Senator Bong Budots, naku, sa susunod, matuto ka na. Huwag kang sumama sa grupong mafia. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak
tulog mo, may pag-asa.